Tawagan mo na ang may-ari. Ngayon din. Iyon ang utos na lumabas sa bibig ko kahit naninginig ang kamay kong nakahawak sa gilid ng mesa. Hindi malakas ang boses ko. Hindi rin ako sumigaw. Pero sapat iyon para huminto ang kutsara ng isang matandang kumakain ng sinigang sa kabilang mesa at para mapatingin sa akin ang halos lahat ng nasa loob ng restaurant. Tanghaling tapat noon sa isang maliit pero kilalang restaurant sa San Pablo, Laguna. Mainit sa labas, kumakapit sa balat ng alinsangan, at sa loob naman, halo-halo ang amoy ng bagong lutong kare-kare, pritong tilapia, suka, bawang, at kaning bagong hango sa kaldero. May tunog ng electric fan na kumakaskas na parang pagod na rin sa araw. Sa likod ng counter, naririnig ko ang mahina pero sunod-sunod na tunog ng kutsilyong tumatama sa chopping board. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang pamilya ng nobyo ko. Ang nanay ni Eman, si Aling Selly, nakapamyuwang habang hawak ang isang nakaplastik na resibo. Katabi niya ang kapatid nitong si Marites, nakataas ang kilay at halatang naghihintay ng esenang mapapahiya ako. Sa likuran ila, naroon ang pinsan ni Emma na si Junjun, may hawak na cellphone na tila nakaredy ng mag-record. At si Eman, ang lalaking halos 2 taon kong minahal, nakatayo lang sa gilid, pawisang sentido. Hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Ma, mahina niyang sabi pero hindi iyon pigil. Parang paalala lang na huwag masyadong lakasan. Tumahimik ka, Eman. Singhal ni Aling Selly. Matagal ka nang ginagawang tanga ng babaeng yan. Hinawakan ni Marites ang resibo at inilapit sa mukha ko. Basahin mo. 48,000 pesos. Catering balance. Nakapangalan sa'yo. Pirma mo pa. Tumingin ako sa papel. Sa unang tingin, mukhang nga itong totoo. May logo ng restaurant, may petsa, may pangalan ko, may amount, may pirma na pilit ginaya ang pirma ko, at may linyang unpaid balance na nakabold. Pero may napansin ako, hindi na ito ang format ng resibo nila ngayon. 3 taon na noong huli kong nakita ang ganitong klase ng papel. Noong nagtatrabaho pa ako rito ng part-time inventory assistant bago ako lumipat sa maliit na events supply business na tinatayo ko ngayon. Noon, ako ang nagbibilang ng mantika, bigas, toyo, disposable containers, at pati resibo na minsang nawawala dahil napapawisan ng cashier ng dami ng customer. Lumunok ako. Clarita, bulhong ni Eman. Sa unang beses, tumingin siya sa akin, pero imbis na awa, ang nakita ko sa mata niya ay takot. Hindi takot para sa akin, takot para sa sarili niya. Doon unang kumabog ng iba ang dibdib ko. Kung bago tayo magpatuloy, kung nakikinig ka ngayon habang nagluluto, nagpapahinga o nasa biyahe, mag-iwan ka muna ng komento kung saan ka nanonood at anong oras na sa lugar mo. At kung mahilig ka sa mga kwentong may aral, kahimikang katotohanan, at laban ng taong inaapi pero hindi nagpapadala sa galit, mag-subscribe ka na rin dahil ang nangyari sa akin sa restaurant na yon, hindi lang tungkol sa peking resibo. Tungkol iyon sa kung gaano kalayo ang kayang gawin ng mga taong takot mabubuko. Bumalik ang tingin ko kay Aling Selly. Sinabi ko na, ulitin ko, mas malinaw ngayon. Tawagan ninyo ang may-ari, ngayon din. Napangisi si Marites. Bakit? Para maawa sa'yo? Hindi. Para siya mismo ang sabi kung totoo ang hawak ninyo. May ilang customer na nagtinginan. Ang cashier na Tina na bago at hindi ko kilala, napahawak sa telepono tabi ng kaha. Ma'am, tatawagan ko po si Sir Dado. Nang narinig ko ang pangalang iyon, may pamilyar na bigat na bumalik sa dibdib ko. Si Sir Dado Villarin, ang may-ari ng restaurant, ang taong minsang kong tinulungan noon nang muntik masira ang negosyo niya dahil sa maling inventory at nawawalang supply. Hindi ako mayaman, hindi ako tagapagmana, hindi ako may posisyon, pero may alam ako sa records ng restaurant na iyon na hindi alam ni na Aling Selly at Marites. Oo, sabi ko kay Tina, pakisabi si Clarita Buenaventura ang tumatawag at sabihin mo rin na may dala silang lumang resibo. Doon unang nagbago ang mukha ni Eman. Hindi ito halatang halata sa iba, pero kilala ko siya. Nakita ko kung paano humigpit ang panga niya, kung paano niya lunok ang sariling kaba, kung paano niya bahagyang hinawakan ang braso ng nanay niya, hindi para ipagtanggol ako, kundi para pigilan ang susunod na mangyayari. Ma, tama na, bulhong niya, pero huli na, dahil sa kabilang linya, narinig ko ang boses ni Sir Dado, malalim, paos at seryoso. Clarita,
Sabi niya mula sa speaker ng telepono. Anong resibong sinasabi mo? Tumingin ako sa papel na hawak ni Marites at doon ko napansin ang ikalawang detalye. Ang resibo number. Hindi lang ito lumang format, void transaction ito. At may 3 tao lang noon ang may alam kung saan nakatago ang kopya ng ganong klaseng resibo. Ako, si Sir Dado, at ang lalaking nakatayo ngayon sa gilid na pawis habang pilit na iniiwas ang mata ko. Si Eman. Bago nangyari ang kahihiyang iyon sa restaurant, may bahagi ng buhay ko na hindi alam ng pamilya ni Eman. Hindi ko naman itinago dahil lihim iyon. Itinago ko dahil ayokong ipagmalaki ang mga bagay na ginawa ko noong panaong halos wala rin naman akong maipagmalaki sa sarili ko. 5 taon bago ang araw na iyon, nagsimula ako sa kusina ni Dado bilang part-time helper. Hindi ako server, hindi rin ako cashier. Kung ano ang kulang, iyon ang ginagawa ko. Minsan naghihiwa ako ng kalamansi, minsan naglilinis ng mesa, minsan nagbibilang ng soft drinks sa likod. Kapag closing, ako ang huling nagwawalis sa ilalim ng mga upuang may nahulog na butil ng kanin, tissue at minsan piso. Noon, 26 pa lang ako. Galing ako sa isang relasyon na hindi natuloy sa kasal at dala ko ang bigat ng pagiging babaeng laging sinasabihan na sayang. Sayang daw kasi mabait ako pero hindi marunong pumili. Sayang daw kasi masipag ako pero hindi mayaman. Sayang daw kasi mukha akong pang-asawa pero lagi raw akong naiiwan. Kaya noong tinanggap ako ni Sir Dado, hindi ako nag-inarte. Ang restaurant niya ay nasa kanto malapit sa terminal ng jeep. Sa umaga, amoy kape at bagong saing. Sa tanghali, amoy sabaw, pritong isda at pawis ng mga taong nagmamadaling kumain bago bumalik sa trabaho. Sa gabi, amoy mantika na kumapit na sa pader pero may kakaibang aliw dahil parang lahat ng pagod ng lungsod ay nauupo muna roon bago umuwi. Si Sir Dado noon ay hindi mahilig ngumiti. 58 anyos, may puting buhok sa gilid at laging may ballpen sa bulsa ng polo. Pero marunong siyang makiramdam. Kapag nakita niyang namumula na ang mata ko sa pagod, hindi niya sasabihing, maawa ako sa sarili ko. Maglalapag lang siya ng isang plato ng kanin at ulam sa gilid. Kumain ka, Clarita, hindi nakakatulong ang problema ang gutom. Doon ko rin unang nakilala si Eman Reyes. Hindi siya empleyado sa restaurant. Paminsan-minsan lang siyang nagde-deliver ng yelo at soft drinks mula sa maliit na supplier ng tito niya. May ngiti siyang madaling pagkatiwalaan. Hindi gwapo sa unang tingin pero malinis manamit, mabango at marunong tumingin na parang ikaw lang ang tao sa paligid. Ang sipag mo naman, sabi niya sa akin isang hapon habang nagbubuhat ako ng kahon ng disposable cups. Wala namang ibang gagawa, sagot ko. Ako na, sabi niya sabay kuha ng kahon. Noong una, simpleng kabutihan lang iyon sa paningin ko at marahil totoo naman sa umpisa. Hindi lahat ng masakit na nangyayari ay nagsisimula sa kasamaan. Minsan nagsisimula ito sa maliit na pabor, sa ngiting akala mo pahinga, sa boses na marunong magtanong kung kumain ka na. Lumipas ang buwan, naging malapit kami. Hinihintay niya ako sa labas kapag gabi. Minsan hinahantid niya ako sa sakayan, minsan binibigyan niya ako ng taho sa umaga. At dahil galing ako sa panahong pakiramdam ko, walang pumipili sa akin, ang bawat maliit niyang atensyon ay naging malaking bagay. Pero kasabay noon, may nangyaring problema sa restaurant. May nawawalang inventory. Hindi malaki sa isang araw. Isang bote ng mantika rito, 2 kilo ng karne roon, ilang pack ng container. Sa umpisa, inakala ng lahat na normal na mali lang sa bilang. Pero nang umabot sa halos 30,000 ang nawawala sa loob ng 2 buwan, doon na nagpatawag ni Sir Dado ng meeting. Hindi ako nag-aakusa, sabi niya noon hawak ang lumang clipboard, pero may butas sa sistema natin. Ako ang natukang tumulong sa pag-aayos ng logbook, hindi dahil eksperto ako, kundi dahil ako ang pinakatahimik at pinakamapasensa sa detalye. Tinuruan ako ni Sir Dado kung paano itugma ang delivery receipt, sales record at wasted sheet. Doon ko unang natutunan na ang katotohanan hindi laging sumisigaw. Minsan nakatago ito sa maling petsa, sa numerong inuulit, sa pirma na parang minadali. Isang gabi, habang nagsasara kami, nakita ko si Eman sa may maliit na office sa likod.
Nakabukas ang pinto at hawak niya ang isang bundle ng lumang papel. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong ko. Nagulat siya pero ngumiti agad. "Hinahanap ko lang si Sir Dado. Pinakuha raw kasi ng tito ko yung copy ng delivery." Hindi ako naghanila. May dahilan siya. Kilala siya roon. Madalas siyang pumasok, labas, at sa mundong sanay kang magtiwala para mabuhay, mahirap isipin na ang taong naghahantid sa'yo pauwi ay may ibang kinukuha habang nakatalikod ka. Pagkalipas ng ilang linggo, naayos namin ang inventory issue. Napag-alaman na mali ang encoding ng isang dating cashier at may ilang delivery na nadodobe ang entry. Walang kasong nangyari, walang skandalong lumabas, pero dahil doon, nagpalit si Sir Dado ng resibo format at record system. Ang lumang pads ay nilagay sa kahon, minarkahan na void at archived. Ako ang tumulong magbalot ng mga iyon. Kaya nang nakita ko ang resibo sa kamay ni Marites noong tanhaling iyon, alam kong hindi yun basta napulot. May pinanggalingan iyon at may taong matagal nang naghintay ng tamang araw para gamitin iyon laban sa akin. Sa speaker ng telepono, naging maseryoso ang boses ni Sir Dado. "Pakibasa ang resibo number," sabi niya. Kinuha ni Tina ang papel mula kay Marites. Ayaw pa sanang bitawan ni Marites pero dahil nakatingin na ang mga customer, napilitan siya. Binasa ni Tina ang numero. Saglit na tumahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, narinig ko ang mabigat na hininga ni Sir Dado. "Void iyan at hindi dapat nasa labas ng office copy ang ganyang resibo." Naramdaman kong manlamig ang palad ko. Hindi yun panalo. Hindi pa. Dahil habang unti-unting bumabaling ang tingin ng pamilya ni Eman sa mga tao, napansin kong si Eman na mabilis na naglabas ng cellphone. May tinype siya. Maikli lang, pero sapat para makita ko bago niya maitago ang screen. "Huwag kang magsalita. Ako ang bahala sa resibo." At ang pinadalhan niya? Hindi ang nanay niya, kundi si Junjun, ang pinsan niyang kanina pa nakahawak sa cellphone na tila matagal nang handang mag-record ng pagkawasak ko. Noong una kong ipinakilala si Eman sa ilang kaibigan ko, ang sabo nila, mukhang mabait naman, tahimik, hindi mayabang. Totoo naman iyon. Tahimik siya kapag nasa harap ng ibang tao. Hindi siya yung lalaking naghahambog sa inuman o nagyayabang ng sweldo. Marunong siyang magmano sa matatanda. Marunong siyang magdala ng tinapay kapag bibisita. Kapag kausap ang nanay ko sa telepono, malambing ang boses niya. "Kumusta po kayo, Nay? Si Clarita po, lagi kong binabantayan." Siguro iyon ang dahilan kung bakit matagal bago ko nakita ang mga bitak. Hindi dahil tanga ako, hindi dahil bulag ako sa pag-ibig, kundi dahil ang ilang panloloko hindi dumarating na parang bagyo. Dumarating ito na parang patak ng tubig sa bubong. Mahina, paulit-ulit, halos hindi mo mapansin hanggang isang araw, basa na ang buong sahig. Nagsimula iyon sa maliliit na pakiusap. "Clarita, pahiram muna ng 2,000. May kulang lang sa delivery ng tito ko." Ibinalik niya iyon pagkaraan ng 3 araw. Sumunod, "Love, ikaw muna magbayad ng dinner natin, naiwan ko ATM ko." Binayaran niya rin kinabukasan. Kaya noong mas lumaki-laki ang halaga, may dahilan na akong maniwala. "Clarita, may emergency lang sa bahay. Si Mama kasi nahilo. Ako na bahala sa susunod." 8,000 iyon. Hindi agad nabalik. Pero may paliwanag, may reseta raw, may check-up, may pangako. Hindi ko kinwenta dahil ayokong maging babaeng laging pera ang usapan. At sa kultura natin, lalo na kapag babae ka, kapag naniningil ka, mabilis kang matawag na mukhang pera. Kapag nagduda ka, sasabihin nilang praning. Kapag nag-ingat ka, sasabihin nilang hindi marunong magmahal. Doon pumasok ang pamilya niya. Si Aling Selly, ang nanay niya, ay may boses na parang laging may hinuhusgahan. Sa unang kita namin, sinukat niya ako mula buhok hanggang sapatos. "Ah, ikaw si Clarita," sabi niya. "Ilang taon ka na?" 30 po." "Matanda-tanda ka na rin pala. Dapat siguro seryoso ka na sa buhay." Ngumiti ako kahit may kumirot sa dibdib ko. Si Marites naman, kapatid ni Eman, ay mahilig magbiro na may talim. "Kuya, siguraduhin mo may ipon yan ha. Mahirap na, baka ikaw pa bumuhay."
Tumawa ang mga tao sa sala. Ako rin, bahagya, pero sa loob ko may maliit na bagay na umurong. Pag-uwi namin, humingi ng tawad si Eman. Ganyan lang talaga sila magsalita, wag mong dibdibin. At dahil gusto kong maging maunawain, hindi ko dinibdib. May mga gabing naiisip ko ang sinabi ng tita ko noon. Anak, hindi lang lalaki ang pinakakasalan mo, pamilya rin. Pero pinipili kong isipin na kaya kong pakisamahan ang pamilya niya, na baka kailangan lang nila akong makilala, na baka sa sipag at respeto, matatanggap din nila ako. Isang buwan bago ang restaurant incident, nagsimula ang kakaibang pagbabago. May nag-message sa akin na dating kakilala ni Eman. Ate, kayo pa ba ni Eman? Hindi ko kilalang personal ang babae. Pangalan niya ay Noemi. Nakita ko lang dati sa comment section ng lumang post ni Eman. Hindi ko sinagot agad dahil ayokong magmukhang naghahalongkat ng nakaraan. Kinagabihan, sinabi ko kay Eman. May nag-message sa akin, Noemi ang pangalan. Biglang nagbago ang mukha niya. Isang segundo lang, pero nakita ko. Ex ko yan, sabi niya. Papansin, wag mong pansinin. Sinira din ako niyan dati. Ano bang nangyari sa inyo? Utang, sagot niya agad. Mahilig manghiram, tapos ako pa pinalabas na masama. Sa panahong iyon, naniwala ako. Dahil mahal ko siya. Dahil kilala ko ang lambing niya. Dahil ilang beses na niyang hinatid sa ulan. Dahil kapag umiiyak ako sa pagod, siya ang unang nagsasabing, "Kaya mo yan, love." Pero may isang bagay akong napansin pagkatapos noon. Mas naging maingat siya sa cellphone niya. Dati iniiwan niya lang sa mesa, ngayon nakaharap pababa. Dati ako ang pinapapabasa niya ng messages kapag nagmamaneho, ngayon kapag may notif, siya mismo ang kumukuha. Isang gabi habang nasa maliit kong inuupahang kwarto, may nag-message si Eman. Love, may favor ako. Kung may nagtatanong, sabihin mo ito munang kumuha ng resibo sa kusina ni Dado dati ha, para lang hindi magulo. Napakunot ang noo ko. Anong resibo? Reply ko. Matagal bago siya sumagot. Mali lang send, wag na. Hindi ko na pinilit, pero dahil may kakaibang kaba akong naramdaman, hindi ko binura ang usapan. Sin-screenshot ko, hindi para gamitin laban sa kanya, hindi para maghanda ng gulo. Sin-screenshot ko dahil may bahagi ng loob ko na nagsabing may mali. Pero ang utak ko noon ay naghahanap pa rin ng dahilan para hindi siya pagbintangan. Iyon ang mahirap kapag mahal mo ang isang tao. Hindi lang ebidensya ang kalaban mo rin ang alaala ng lahat ng mabubuting ginawa niya. Kaya nang nakita ko siya sa restaurant noon, nakatayo sa likod ng pamilya niya habang hawak nila ang pekeng resibo, parang sabay-sabay bumalik ang lahat. Ang lumang office sa kusina ni Dado, ang resibong hawak niya noon, ang message niyang wag na, ang babaeng si Noemi na biglang pinatahimik sa kwento, at ang panginginig ng kamay niya habang nagte-text kay Junjun. Sa harap ng mga taong akalay nanonood lang ng sena, unti-unti kong naintindihan, hindi ito bigla ang atake ng pamilya niya. Pinaghandaan ito. At ako, na ilang beses nilang tinawag na walang ipon, walang kapit at madaling mahahiya, ang napili nilang isa lang sa gitna ng restaurant dahil siguro akala nila kapag sapat ang dami ng mata, matatahimik ako. Pero nagkamali sila sa isang bagay. Hindi ako takot sa hiya. Sanay ako sa hirap, sanay ako sa pagod, sanay ako sa tingin ng mga taong minamaliit ang babaeng hindi flashy, hindi mayaman at hindi mahilig magpaliwanag. Ang kinatatakutan ko lang noon ay mawalan ng taong minamahal. Pero sa sandaling nakita kong mas pinili ni Eman ang katahimikan kesa sa katotohanan, may bahagi ng puso ko na kusang bumitaw. Hindi pa ako sumigaw, hindi pa ako lumaban ng todo. Kinuha ko lang ang cellphone ko sa mesa, binuksan ang screenshot ng message na sa resibo at itinago muna sa bulsa. Dahil natutunan ko na sa restaurant na iyon noon, ang katotohanan kapag minadali, madaling pagtakpan. Pero kapag inayos mo ang pagkakasunod-sunod, kahit na gaano pa katahimik ang kasinungalingan,
darating ang oras na maririnig din ito ng lahat. Pagkatapos ng nangyari sa kusina ni Dado, akala ko kahit papano titigil na sila. Akala ko sapat nang narinig ng mga tao mula mismo kay Sir Dado na void ang hawak nilang resibo. Akala ko kapag nakita ng mga customer na hindi ako nagwala, hindi ako tumakbo, at hindi ako nagpaliwanag ng walang basehan, maiintindihan nilang may mali sa paratang sakin. Pero may mga kasinungalingang hindi kailangang manalo sa harap mo. Kailangan lang nilang mauna sa group chat. Kinabukasan, paggising ko, hindi pa man ako nakakahilamos, sunod-sunod na ang tunog ng cellphone ko. Una, message mula sa kapitbahay kong si Ate Malu. "Clarita, okay ka lang ba? May nakita akong post." Sumunod, pinsan ko sa Batangas. "Ate, ikaw ba to? Bakit sinasabing may utang ka raw?" Pagbukas ko ng Facebook, naramdaman kong parang may malamig na tubig na binuhos sa likod ko. Hindi ako tinag ng diretsyo, pero alam ng lahat na ako ang tinutukoy. May mga babaeng akala mo tahimik at mabait, pero puro utang ang tinatakasan. Kawawa ang mga pamilyang napapahamak dahil sa mga ganyang tao. Walang pangalan, pero may clue. Restaurant sa San Pablo, peking bait, nobyo ginamit, pamilyang pinahiya. At sa comment section, nagsisimula na ang hatol. Grabe, may ganyang talaga. Kaya dapat background check bago pa kasalan. Kung walang kasalanan, bakit pinuntahan ng pamilya? Iyon ang masakit sa tsismis. Hindi na kailangan ng ebidensya. Minsan, sapat na ang tanong para maging paratang. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang inuupahan kong kwarto ay maliit lang. May bintanang kahoy na ang kurtina ay kupas na kulay asul. Sa labas, naririnig ko ang tindera ng pandesal, ang motor na dumadaan, at ang maagang usapan ng kapitbahay. Pero sa loob ng kwarto ko, parang biglang kumapal ang katahimikan. Gusto kong sumagot. Gusto kong i-post ang screenshot ng message ni Eman. Gusto kong isulat, hindi ako ang nagsisinungaling. Pero may parte ng utak ko na pumigil. Kapag sumagot ako ng galit, sasabihin nilang guilty ako. Kapag nanahimik ako, sasabihin nilang wala akong maipagtanggol. Iyon ang bitag ng mga taong sanay manira. Kahit anong gawin mo, may nakahanda silang interpretasyon. Kaya hindi muna ako nag-post. Tinawagan ko si Sir Dado. "Sir," sabi ko, pilit kalmado ang boses. "May kumakalat na po." Sa kabilang linya, narinig ko ang pagbuga niya ng hangin. Nakita ko, may nag-send din sa akin. "Pwede po ba kayong magsalita?" Tumigil siya sandali. "Clarita, gusto kong tulungan ka, pero alam mo rin ang negosyo. Kapag pumasok ako sa social media, damay ang restaurant. Baka isipin ng tao may utang issue talaga rito dati." Masakit, pero naintindihan ko. Hindi siya masamang tao, pero may pinoprotektahan din siya. Pangalan ng restaurant, kabuhayan ng staff, empleyadong umaasa sa arawang kita. "Sige po," sabi ko, kahit may bumabara sa lalamunan ko. "Pero tutulungan kitang ayusin ang records. Tahimik muna, huwag kang sasagot nang wala tayong hawak na malinaw." Pagbaba ng tawag, napatingin ako sa sarili ko sa maliit na salamin. Medyo namamaga ang mata ko. Hindi ako namiyak ng todo pero halatang puyat. May mga taong iniisip na ang lumalaban ay laging matapang ang muka. Hindi totoo yun. Minsan ang lumalaban nanginginig pa habang nagtitimpla ng kape. Bandang tanghali, pumunta ako sa palengke para bumili ng kailangan sa maliit kong event supply. May client ako sa Sabado. Simple birthday setup, 4 na table, backdrop, balloons at food warmers. Hindi ko pwedeng pabayaan yun. Kahit wasak ang pangalan ko online, kailangan pa rin kumita. Habang nasa bilihan ako ng tela, narinig ko ang 2 babae sa likod ko. Siya yata yun. Yung may utang? Hindi ako lumingon, pero ramdam ko ang tingin nila sa batok ko. Doon ko unang naramdaman ng tunay na cost ng paninira nila. Hindi lang ito tungkol sa hiya. Trabaho ito, tiwala, kabuhayan. Pag-uri ko, may message mula sa client ko. "Hi Clarita, sorry ha, may nabalitaan lang kasi kami. Tulipad na tayo sa Sabado, need lang namin assurance." Matagal kong tinitigan ng screen. Gusto kong maggalit, pero ang client hindi ko masisisi. Kung ako rin siguro mag-iinat. "Ma'am, tuloy po tayo. I can send proof na hindi totoo ang issue, pero naiintindihan ko po kung gusto niyong magtanong." Hindi siya agad sumagot.
Iyon ang isa pang sakit. Kapag sinira ka, ikaw pa ang kailangang magpatunay na hindi ka sira. Kinagabihan, pumunta sa bahay ko si Ate Malu. 45 anyos siya, byuda at tindera ng gulay sa palengke. Hindi siya tsismosa sa masamang paraan, mas mapagmatsyag siya. Yung tipo ng kapitbahay na alam kung sino ang dumaan, anong oras, at bakit hindi normal ang kilos. May dala siyang maliit na supot ng pandesal. Kumain ka muna, namumutla ka. Umupo siya sa monoblock sa tabi ng pinto. Ako naman sa gilid ng kama. Nakita ko yung post, sabi niya. Pero mas napansin ko yung wording. Napatingin ako sa kanya. Anong wording po? Kinuha niya ang cellphone niya at ipinakita ang screenshots. May 3 posts mula sa magkakaibang tao. Isang pinsan ni Eman, kapitbahay nila, at isang account na hindi ko kilala. Pare-pareho ang linya. Ginamit ang kabaitan ng pamilya, tinakasan ng obligasyon, may resibo pero nagmamalinis, hindi eksaktong copy-paste pero parang iisang kamay ang nagdikta. Hindi natural yan, sabi ni Ate Malu. Kapag chismis, iba-iba ang pagkakasabi, pero ito parang may script. Biglang gumalaw ang loob ko. Hindi pa panalo, pero clue yun. May nakita rin ako kahapon, dagdag niya. Pagkatapos nung eksena sa restaurant, may lalaking lumabas agad at tumawag. Yung pinsan yata ng nobyo mo? Junjun ba pangalan? Opo. Hindi siya mukhang nagulat, Clarita. Mukhang may ina-update. Namlamig ang kamay ko. Ate, sigurado po kayo? Hindi ako bulag at hindi rin ako mahilig magsalita kung wala akong nakita. Iyon ang unang maliit na liwanag sa gabing yon. Hindi dokumento, hindi abogado, hindi malaking pasabog. Isang obserbasyon lang mula sa taong marunong tumingin. Pero habang hawak ko ang screenshots, may bagong message na pumasok. Galing sa client ko. Clarita, sorry, I think cancel muna kami. Ayaw ng family namin ng possible issue. Napapikit ako. Hindi sumigaw ang kalaban, pero may nawala na sa akin. At doon ko naintindihan, hindi lang nila gustong mapahiya ako sa restaurant. Gusto nilang mawalan ako ng kabuhayan hanggang mapilitan akong manahimik, humingi ng tawad o magbayad ng utang na hindi ko naman inutang. Hindi ako natulog ng maayos ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang message ng kliyente. Cancel muna kami. 2 salitang parang simpleng desisyon lang para sa kanila. Pero para sa akin, bayad yun sa renta, pagkain, pamasahe, at pambili ng bagong materials. Sa isang iglap, nawala ang kita ko dahil may ilang taong mas piniling maniwala sa post kaysa magtanong. Madaling sabihin na huwag mong pansinin ang sinasabi ng iba. Pero kapag ang sinasabi ng iba ang dahilan kung bakit ka nawawalan ng trabaho, hindi na yun simpleng ingay. Pambubutas na yun sa buhay mo. Kinabukasan, pumunta ako ulit sa kusina ni Dado. Hindi ako dumaan sa harap. Pumasok ako sa maliit na side door na dati kong dinadaanan nung empilado pa ako roon. May amoy pa rin ng luya, mantika, at kumukulong sabaw. Sa likod, naririnig ko ang tawanan ng kitchen staff, pero nang makita nila ako, bigla silang humina. Hindi ako nagalit. Alam kong pinag-uusapan ako. Si Sir Dado ang sumalubong sa akin sa office. Mas tumanda ang mukha niya kaysa sa pagkakaalala ko. Mas malalim na ang guhit sa noo, pero pareho pa rin ang tingin niya. Seryoso, diretso, hindi madaling lokohin. Umupo ka, sabi niya. Sa ibabaw ng mesa niya, may 2 folder. Hindi makapal, hindi dramatiko, walang pulang ribon, walang secret file, simpleng records lang na amoy alikabok at lumang papel. Clarita, simula niya. Confirmed. Yung resibong number na hawak nila, galing sa batch na na-void 3 years ago. May record po ba kung bakit void? Binuksan niya ang unang folder. Meron, dito. Lumapit ako. Nakasulat doon ng date, series number, at reason. System format replacement, unused and archived. May pirma ni Sir Dado at pirma ko bilang tumulong mag-log. Nakita ko ang sariling pirma ko doon. Tunay, hindi kagaya ng pangit na kopya sa resibong dala nila. Parang may bumigat sa dibdib ko. Hindi dahil mahina ang proof, kundi dahil nakita ko ang layo ng ginawa nila.
Kumuha sila ng totoong lumang resibo, nilagyan ng peking details, ginaya ang pirma ko, at ginamit sa harap ng maraming tao. "Sir, sino po ang may access noon sa archive?" Huminga siya ng malalim. "Ako. Ikaw. Si Nora yung dating cashier. At kung may nakapasok sa office ng hindi dapat, possible rin." Si Nora. Naalala ko siya. Matandang dalaga, mahilig sa pulang lipstick, mabilis magbilang ng sukli. Siya ang cashier noong panahong iyon bago siya lumipat sa kapatid niya sa Calamba. "Nasaan na po si Ate Nora?" "May maliit na sari-sari store na raw mayon sa pila," sagot niya. "Pero bago ka pumunta, may dapat kang malaman." Tumigil siya. May isa pang issue na lumalabas. Kumirot ang sikmura ko. "Ano po?" "May nagkukwento na ikaw daw ang dahilan kung bakit nagpalit tayo ng system noon, na may nawawalang pera at ikaw daw ang pinaghinalaan." Hindi agad ako nakapagsalita. Parang sinampalang tahimik. Noon, sa lahat ng tumulong mag-ayos ng problema, ako ang pinakakumayod. Ako ang nagstay hanggang gabi para itugma ang logbook. Ako ang binilang ng resibo kahit nanghinginig na ang mata sa antok. At ngayon, ang ginawa kong tulong, ibinabaliktad para palabasin kasalanan ko. "Sir, sino po ang nagsasabi?" Hindi pa direkta, pero may staff na nakinig sa labas. May lalaking nagtanong kung totoo daw kung may dating kaso ka rito. "Anong lalaki?" Hindi kilala ng staff, pero ang description, tumingin siya sa akin. Payat, nakakap, may maliit na nunal sa pisngi. Junjun. Hindi ko na kailangang marinig ang pangalan. Doon ko nakita ang escalation nila. Kapag hindi ko magat ang pekeng resibo, sisirain nila ang pinanggagalingan ko. Kapag hindi ako mukhang may utang, gagawin nila akong magnanakaw. Hindi sila naghahanap ng totoo. Naghahanap sila ng kwentong kakagatang tao. "Sir," sabi ko halos hindi ko marinig ang sarili ko, "pwede po ba akong humingi ng kopya ng record?" Tumango siya. "Pwede, pero may kondisyon ako." "Ano po yun?" "Huwag mong ipopost agad. Hindi dahil ayaong tumulong sa'yo, kundi dahil kapag nag-post ka ng pira-piraso, bibigyan mo sila ng chance gumawa ng panibagong kasinungalingan." Tama siya. Kung ilalabas ko agad ang void record, sasabihin nilang fabricated. Kung ilalabas ko ang screenshot ni Eman, sasabihin niyang out of context. Kung magtatanggol ako ng emosyonal, sasabihin nilang nag-iinarte ako. Kailangan kong buuin ang chain. Saan galing ang resibo? Sino ang may access? Kailan ito nawala? Sino ang nagpakalat? Ano ang motive? Ano ang pattern? Hindi ito mabilis. Hindi ito madali. At habang ginagawa ko iyon, patuloy akong masasaktan. Paglabas ko ng restaurant, tumawag ako kay Ate Malu. "Ate, may kilala po ba kayong marunong pumunta sa pila? Hahanapin ko po si Ate Nora." "Ako ang sasama," ating bagang sagot niya. "Ate, baka madamay kayo." Clarita, kapag nanahimik lahat ng nakikita, panalo ang sinungaling. Noong hapon ding iyon, sumakay kami ng jeep. Mainit ang upuan, dikit-dikit ang pasahero, at bawat lubak sa alsada ay ramdam hanggang tuhod. Hawak ko sa bag ang kopya ng void record, pero parang mas mabigat pa roon ang kaba. Natagpuan namin si Ate Nora sa maliit niyang tindahan malapit sa iskinita. Nakaupo siya sa tabi ng garapon ng candy, may salamin sa dulo ng ilong, at hawak ang lumang calculator. Pagkakita niya sa akin, kumunot ang noo niya. "Clarita ba?" "Opo, Ate Nora." Hindi pa ako nakapagsalita ng mahaba pero parang alam niya na agad kung tungkol saan yun. "Tungkol ba ito sa lumang resibo?" Nagkatinginan kami ni Ate Malu. "Bakit po? May alam kayo?" Dahan-dahan niyang ibinaba ang calculator. 3 taon ko nang iniisip kung magsasalita ako. Kasi nung nawala yung ilang pirasong void receipts, may nakita akong kumuha. Nanigas ang likod ko. "Sino po?" Tumingin siya sa kalsada, parang sinisiguradong walang nakikinig. "Yung lalaking madalas maghatid sa'yo noon, si Eman." Parang huminto sandali ang ingay ng paligid. May dumaan na tricycle, may batang bumili ng elo,
May asong tumahol sa kabilang bahay, pero sa loob ng dibdib ko, iisa lang ang tunog. Ang pangalan niya. Ate, sabi ko halos hindi ko marinig ang sarili ko. Bakit hindi niyo po sinabi noon? Namula ang eti ng mata niya. Kasi kinabukasan, kinausap niya ako. Sabi niya, resibo lang ng tito niya ang kinuha. At kung magsasalita ako, sasabihin niyang ako ang naglalabas ng supplies. Nung panahong iyon, may sakit ang nanay ko. Kailangan ko ng trabaho. Natakot ako. Hindi ko siya masisi. Yun ang hirap kapag ang nananakot ay marunong pumili ng taong may mawawala. Pero bago pa ako makapagtanong ulit, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Tahimik muna sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Eman. Clarita, sabi niya, mababa at malamig. Kung nasaan ka man ngayon, umuwi ka na. Huwag mo nang guluhin ng matagal ng tapos. Napatingin ako kay Ate Nora. At doon ko naintindihan. May nakapagsabi sa kanya na naghahanap ako ng totoo. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nasa pila ako. Maaring may nakakita sa akin sa terminal, maaring may nakwento mula sa restaurant, maaring may tao siyang binabantayan ng galaw ko dahil alam niyang kapag nagsimula akong magtanong, may matatamaan. Pero nang marinig ko ang boses ni Eman sa telepono, hindi takot ang unang naramdaman ko. Pagod. Pagod na pagod ako sa palusot, pagod sa pagpapanggap niyang nagmamalasakit, pagod sa boses niyang dating nagpapakalma sa akin, pero ngayon ginagamit para takutin ako. Paano mo nalaman kung nasan ako? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Love, huwag na nating palakihin, sabi niya. Love. Ang salitang iyon, dati parang kumot sa malamig na gabi. Ngayon, parang tali sa leeg. Huwag mo kong tawaging love, sabi ko. May maiking katahimikan. Pagkatapos, tumawa siya ng mahina. Hindi masaya, parang napikon. Clarita, kung ipagpapatungnay mo yan, ikaw din ang mahihirapan. Hindi mo kilala pamilya ko kapag napahiya. Kilalang kilala ko na. Sagot ko. Wala kang mapapala kay Nora. Takot yun. At kung magsalita man siya, sino maniniwala? Dating cashier na may issue rin noon. Doon ko nakuha ang isa pang clue. Hindi ko sinabi sa kanya na si Ate Nora ang kausap ko. Hindi ko binanggit ang pangalan. Siya ang unang nagsabi. Nakahawak ako sa cellphone, pero ang tingin ko ay kay Ate Nora. Nakatingin din siya sa akin, nanginginig ang labi. Eman, sabi ko ng dahan-dahan. Bakit alam mong si Ate Nora ang pinuntahan ko? Sa kabilang linya, biglang natahimik. Iyon ang ingay ng taong nahuling sumobrang nasabi. Clarita, umuwi ka. Last warning to. Pinatay niya ang tawag. Ilang segundo akong hindi gumalaw. Sa paligid, tuloy ang buhay. May bumibili ng suka, may alin na tumatawad sa sibuyas, may batang naglalaro ng tansa sa gilid. Pero sa maliit na tindahan ni Ate Nora, parang kaming tatlo ni Ate Malu ay nasa loob ng salaming unti-unting nabibitak. Ate, sabi ko kay Nora, narinig niyo po pong ba? Tumanggo siya. Narinig ko. Pwede po ba ninyong ulitin sa akin ang nakita niyo noon? Kahit hindi pa formal, gusto ko lang ayusin ang timeline. Hindi agad siya sumagot. Nakita ko ang takot sa mukha niya. Hindi iyon arte. Takot iyon ng taong minsang pinatahimik at ngayon hinihingan ulit ang lakas na magsalita. Clarita, sabi niya, may anak ang kapatid ko na pinag-aaral ko. Ayokong madamay. Hindi ko po kayo pipilitin, sagot ko. Pero kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Kahit para lang maintindihan ko kung gaano nakatagal itong kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Nung gabing nag-archive tayo ng lumang resibo, naiwan ako sa cashier area. Ikaw nasa stockroom. Si Sir Dado may kausap sa harap. Akala ko hinahanap ka niya, pero paglabas niya, may nakasingit na papel sa likod ng folder niya. Sinundan niyo po ba? Hindi, pero kinabukasan napansin kong kulang ang 3 piraso sa void batch.
Sinabi ko kay Eman, may kinuha ka ba? Sabi niya, resibo raw ng tito niya. Nagkamali lang daw siya ng kuha. Bakit hindi po ninyo sinabi kay Sir Dado? Napayuko siya. Kasi nung araw din na yun, may nawawalang 2 kilong liempo sa inventory. Sinabi niya sa akin, kung mag-iingay ako, sasabihin niyang ako ang kumuha. Alam niyang may problema ako sa pera noon. May kirot na umakyat sa lalamunan ko. Hindi lang ako ang biktima. Matagal na pala niyang ginagamit ang takot ng ibang tao. Kinuha ko ang maliit kong notebook. Hindi maganda ang sulat ko dahil nanginginig ang kamay ko, pero isinulat ko pa rin ang petsa, lugar, pangalan at sinabi ni Ate Nora. Hindi ito sworn statement, hindi ito legal document, pero ito ang simula ng chain. Pagbalik namin sa San Pablo, dumaan ulit kami sa kusina ni Dado. Hapon na noon, pula na ang araw sa gilid ng mga bubong at sa restaurant nagsisimula ng dinner rush. May mga estudyanteng kumakain ng tapsilog, may pamilyang may dalang cake, may driver na nakasandal sa usapin habang humihigop ng sabaw. Sa office, inilatag ko kay Sir Dado ang sinabi ni Ate Nora. Tahimik siyang nakinig. May CCTV archive pa ba noon? Tanong ko. Umiling siya. 3 years ago pa yun, Clarita. Wala na. At kahit meron, nagpalit tayo ng system after renovation. Maraming files ang nawala. Parang akong binuhusan ng malamig na tubig. Doon ko unang naramdaman ng tunay na bigat ng laban. May witness kami, may record, may screenshot, pero walang malinaw na video. Walang isang ebidensyang magpapatahimik agad sa lahat. At siguro, iyon ang gusto ni Eman. Lumang kasinungalingan. Mahirap habulin, madaling baligtarin. Pero may logbook pa, sabi ni Sir Dado. Napatingin ako. Attendance, delivery, at visitor notes nung linggong iyon. Hindi kumpleto pero baka makatulong. Binuksan niya ang lumang cabinet. Amoy amag at papel ang kumalat sa maliit na office. Isa-isa niyang inilabas ang makakapal na logbook. Habang binubuklat namin, naririnig ko sa labas ang tunog ng pinggan, tawag ng cashier, at halakhat ng mga customer. Parang normal ang mundo. Habang ako, hinahanap ang piraso ng katotohanang maaring magligtas sa pangalan ko. Sa isang pahina, tumigil ang daliri ni Sir Dado. Nakasulat doon ang date ng archive night. May pangalan ko, may pangalan ni Nora, may delivery entry mula sa supplier ng tito ni Eman. At sa remarks, may sulat kamay na hindi akin. Eman Reyes entered office area to retrieve delivery copy. Nanigas ako. Sir, sabi ko, sinong nagsulat nito? Tinitigan niya ang sulat. Si Nora yata, siya ang nasa cashier noon. Hindi pa ito final proof, pero tugma ito sa sinabi niya. May reason kung bakit nasa office si Eman, may record na pumasok siya, may nawawalang void receipt, may peking resibo ngayon. Unti-unti, nabubuo ang chain. Pero habang kinukuhanan ni Sir Dado ng litrato ang pahina para bigyan ako ng kopya, pumasok ang Tina sa office. Maputla ang mukha niya. Sir, may tumawag sa landline. Nagtatanong raw kung totoo raw na may dating empleyado tayong magnanakaw. Tumingin si Sir Dado sa akin. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino ang nasa likod. Hindi pa sila tapos. At bago matapos ang gabing iyon, may isa pang message na dumating sa akin. Galing kay Marites. Kung ayaw mong mapahiya palalo, magpunta ka bukas sa bahay namin. Humingi ka ng tawad kay Mama. Sabihin mong ikaw ang may kasalanan, tapos titigil kami. Napangiti ako ng mapait. Hindi dahil natutuwa ako, kundi dahil sa wakas, malinaw na ang gusto nila. Hindi pera, hindi bayad, kundi pag-amin ko sa kasinungalingan na sila ang gumawa. At sa unang pagkakataon mula nung sumugod sila sa restaurant, hindi na panginig ang naramdaman ko. Kalinawan. Hindi ako pupunta sa bahay nila para humingi ng tawad. Pupunta ako para malaman kung hanggang saan ang kaya nilang sabihin kapag akala nila wala akong dala kundi takot. Hindi ako pumunta sa bahay ni na Eman kinabukasan. Hindi dahil natakot ako,
kundi dahil natutunan ko na ang mga taong marunong gumawa ng esena, kadalasan may nakahanda ng entablado. Kapag pumunta ako roon mag-isa, sila ang pipili ng ilaw, sila ang pipili ng audience, at sila rin ang magdidikta kung anong bahagi lang ng boses ko ang maririnig. Kaya imbis na pumunta sa bahay nila, pumunta ako sa kapilya malapit sa palengke. Hindi para magdasal lang, kundi para makipagkita sa taong matagal ko nang iniiwasang kausapin. Si Noemi, ang babaeng minsang nag-message sa akin at agad kong isinantabi dahil naniwala ko kay Eman. Papansin, sabi niya noon, sinira ako niyan. Pero matapos kong marinig ang pangalan ni Ate Nora mula misma sa bibig niya, matapos kong makita ang lumang logbook, matapos kong maramdaman kung gaano kaayos ang pagkakagawa ng paninira sa akin, bumalik sa isip ko si Noemi. Kung may pattern si Eman, baka hindi ako ang una. Umupo ako sa huling pew ng kapilya. Hapon noon kaya manipis ang liwanag na pumapasok sa stained glass. May amoy ng kandila, lumang kahoy at bulaklak na medyo lantana sa altar. Sa labas, naririnig ang ingay ng tricycle at tindera ng kakanin, pero sa loob parang bawat hinga ay kailangang dahan-dahan. Dumating si Noemi na naka-gray blouse, maong at tsinelas. Payat siya, morena, mahaba ang buhok na nakatali sa simpleng ponytail. Siguro nasa 32 o 33. Hindi siya mukhang naghahanap ng gulo. Mas mukhang babae siyang sanay maglakad ng mabilis para hindi maabutan ng usap-usapan. "Clarita?" tanong niya. Tumayo ako. "Oo, salamat sa pagpunta." Hindi siya agad umupo. Tinignan muna niya ang baligid, parang sinisigurong walang kakilala. "Hindi ako magtatagal," sabi niya. "May pasok pa ako mamayang gabi." "Alam ko, hindi kita pipilitin." Umupo siya sa kabilang dulo ng pew, may distansya sa pagitan namin. Naiintindihan ko iyon. Para sa kanya, ako ang babaeng naniwala sa lalaking nanira sa kanya. "Bakit mo ako hinahanap ngayon?" tanong niya. May bigat sa boses niya, pero hindi galit. Mas malapit sa pagod. "Dahil may ginawa si Eman at tingin ko ginawa na niya sa'yo noon." Napatingin siya sa akin. Hindi ko agad inilabas ang screenshot. Hindi ko siya sinugod ng tanong. Inumpisahan ko sa nangyari sa restaurant, sa peking resibo, sa void number, sa family posts, sa tawag ni Eman habang kausap ko si Ate Nora. Habang nagsasalita ako, unti-unting nagbago ang mukha ni Noemi. Hindi gulat ang nakita ko, pagkilala. Parang narinig niyang lumang kantang ayaw na niyang maalala. "Resibo rin?" mahinang tanang niya. Nanlamig ang bato ko. "Oo." Tumawa siya ng walang saya. "Sa akin, delivery receipt." Hindi ako nagsalita. Noon siya nagkwento. 3 taon bago kami magkakilala ni Eman, naging nobyo rin niya ito. Nagtatrabaho noon si Noemi sa maliit na flower shop sa Los Baños. Hindi siya mayaman pero marunong mag-ipon. May pangarap siyang magtayo ng sariling flower cart sa labas ng simbahan. Si Eman daw noong una, mabait din. Hatid sundo, tulong sa buhat, tulong sa supplier. Ganyan siya. Papaasinin ni muna sarili niya sa routine mo, kaya kapag may mali, normal na nandun siya. Isang araw, may nawalang bayad sa supplier ng bulaklak. May lumabas na delivery receipt na may pangalan ni Noemi, nagsasabing siya raw ang tumanggap ng goods pero hindi nagbayad. Mali ang pirma pero sapat para pag-usapan siya. Ang masama, ang pamilya ni Eman daw ang unang nagkalat na mahilig mangutang si Noemi. Sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko, pero mas mabilis sila. Bago pa ako makapagsalita, may kwento na sila sa mga kapitbahay, sa may-ari ng shop, pati sa tita kong tumulong sa akin noon. "Anong gusto nila sa'yo?" tanong ko. "Pera."
Sagot niya. At katahimikan. Pinapabayaran ako sa hindi ko utang. Nung hindi ako pumayag, sinabihan nila akong sisirain nila trabaho ko. May proof ka pa? Tumitig siya sa sahig. Meron, pero hindi ko na ginamit. Bakit? Dahil buntis ang ate ko noon at sa amin siya nakatira. Natakot akong dalhin nila ang gulo sa bahay at saka lumunok siya. May mga taong kahit alam mong mali, hindi ka agad lalaban kasi nauubos ka muna. Tumama iyon sa akin. Dahil ganun din ako. Akala ko noon kapag nasa tama ka, madali kang tatayo. Pero hindi pala. Kapag ang kalaban mo ay hindi lang tao, kundi hiya, trabaho, pamilya, takot at reputasyon, minsan ang unang baban ay pilitin ang sarili mong huwag nang gumuha. Inilabas ni Noemi ang cellphone niya. May folder siya ng lumang screenshots. Hindi marami pero sapat para makita ang pattern. Isang message mula kay Eman. Ayusin mo na lang para walang gulo. Isang message mula sa Marites. Kung ayaw mong mapahiya sa shop, magbayad ka. Isang blurred picture ng delivery receipt na may maling pirma. At isang bank transfer papunta sa pangalan ng ate ni Eman, si Marites Reyes. Bakit ka nag-transfer? Tanong ko. Akala ko kapag nagbigay ako kahit kalahati, titigil sila. Hindi pala. Kapag nakita nilang kaya kang takutin, uulit sila. Hinawakan ko ng mahigpit ang bag ko. Dito ko naintindihan ang midpoint ng laban ko. Hindi ako ang aksidente nilang napagtripan. Parte ako ng pattern. At ang mas masakit, ilang buwan akong naging kasama ng lalaking alam na alam kung paanong gamitin ang pagmamahal para buksan ang pinto ng buhay ng isang babae at kung paanong gamitin ang pamilya niya para takpan ng bakas kapag nahuli. Clarita, sabi ni Noemi, hindi ako pwedeng mag-post, hindi ako pwedeng lumabas sa social media. May trabaho ako ngayon sa klinik, hindi ko gustong madamay ulit. Tumamo ako, kahit may bigat sa dibdib. Naiintindihan ko. Pero kung may proper na pag-uusapan, kung hindi ako gagawing entertainment, magsasalita ako. Napatingin ako sa kanya. Sa barangay? Tanong ko. Pwede, basta malinaw, basta hindi ako ipapahiya. Doon ko naramdaman ang kakaibang lungkot at lakas ng sabay. Dahil sa unang pagkakataon, may taong nagsabing hindi ako nag-iisa. Pero kapalit noon, may responsibilidad akong hindi gamitin ang sugat niya para lang linisin ang pangalan ko. Pag-alis ni Noemi, naiwan ako sa kapilya. Tumitig ako sa mga kandilang unti-unting nauupos. May chance akong gumanti. Pwede kong i-post lahat. Pwede kong durugin si Eman sa harap ng mga taong naniwala sa kanya. Pero kapag ginawa ko yun ng badalos-dalos, baka madamay si Noemi. Baka umatras si Ate Nora. Baka mawala ng saysayang ebidensyang unti-unti kong binubuo. Kaya pinili kong hindi pa magsalita. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa laban na ito, hindi ingay ang kailangan. Kailangan ko ng pagkakasunod-sunod. At habang palabas ako ng kapilya, nakita ko ang bagong message ni Eman. Last chance, pumunta ka sa bahay. Kung hindi, sa barangay na tayo magkikita. Doon ka matatanggap. Napatingin ako sa langit na nagsisimula ng dumilim. Sa isip ko, isang bagay lang ang malinaw. Kung barangay ang gusto nila, barangay ang ibibigay ko. Pero hindi ako pupunta roon para matapos. Pupunta ako roon para magsimula ang katotohanan. 2 araw bago ang barangay meeting, mas tumahimik ang galaw nila. At doon ako mas natakot. Mas madaling harapin ang taong sumisigaw sa harap mo. Alam mo kung saan nanggagaling ang bato. Pero kapag tahimik, hindi mo alam kung aling bintana ang binabasag na nila. Unang tumawag ang landlord ko. Clarita, sabi ni Mang Oka,
Mabait pero laging kabado sa abala. May pumunta rito kanina. Nagtatanong kung nagbabayad ka raw ba ng renta sa oras. Napaupo ako sa gilid ng kama. Sino po? Hindi ko kilala. Babae, medyo mataray. Sabi niya, concerned lang daw siya kasi baka raw may utang ka rin sa akin. Si Marites. Hindi ko man narinig ang boses, alam ko. Wala naman po akong atraso sa renta, di ba? Tanong ko. Wala naman, sagot niya agad. Kaya nga nagtaka ako. Pero Clarita, ayoko ng gulo rito ah. Tahimik ang paupahan ko. Wala po akong dadalhing gulo, Mang Oka. Pero pagkababa ng tawag, alam kong hindi iyon buong totoo. Hindi ko dinadala ang gulo. Dinadala nila sa pintuan ko. Sumunod, ang dating kliyente kong nag-cancel ay nag-message ulit. May nagpadala raw sa kanya ng screenshot ng post tungkol sa akin. May dagdag na linya na ngayon. May dating issue sa pinasukang restaurant. Hindi na lang peking utang. Ginagawa na nila akong habitual. Parang kahit saan ako pumunta, may problema akong dala. Pinili kong huminga muna bago sumagot. Hindi pwedeng puro emosyon ang ipalit ko sa sistematikong paninira. Nag-send ako ng maikling mensahe. Ma'am, naiintindihan ko po ang concern ninyo. May formal meeting po kami sa barangay at may records po akong ipapakita. Hindi ko po kayong pipilitin pero sana huwag po muna kayong maniwala sa walang pinanggagalingan. Hindi siya nag-reply. Tanghali noon nang pumunta si Ate Malu sa akin, may dala siyang nilagang saba at kape sa plastic cup. Hindi ka kumakain, sabi niya. Hindi tanong iyon. Napangiti ako ng kaunti kahit mabigat ang bibdib ko. Kinuha ko ang saba at kinain kahit parang papel ang lasa sa bibig ko. May bago, sabi niya. Inilabas niya ang cellphone niya. May audio ako. Napatingin ako agad. Audio? Hindi ako ang nag-record. Yung pamangkin ko. Nasa tindahan siya kahapon. May narinig siyang usapan ni na Junjun at isang babae. Hindi niya alam na importante nung una. Pero nung nabanggit pangalan mo, ni-record niya. Pinindot ni Ate Malu ang play. Mahina ang audio. May background na tunog ng tricycle at plastic na nilulukot. Pero narinig ko ang boses ni Junjun. Takutin lang natin para magbayad. Kahit kalahati lang muna. Sumunod ang boses ng babae, si Marites. Hindi na pera ang importante. Dapat matuto. Akala niya makakapalag sa pamilya natin. Nanlamig ang kamay ko. Hindi ito buong confession, hindi rin malinaw na sila ang gumawa ng resibo. Pero mahalaga ito. Pinapakita nitong hindi simpleng paniningil ang pakay nila. Takot, presyon, amin. Pwede bang gamitin ito? Tanong ni Ate Malu. Baka sabihin nila edited. Di sabihin, pero may narinig tayo. Tama siya, hindi lahat ng proof ay kailangang mag-isa. Minsan isang piraso lang siya ng mas malaking larawan. Kinahapunan noon, pumunta ako kay Sir Dado para ayusin ang timeline. Hindi siya komportable sa gulo pero nakikita kong unti-unti na rin siyang naiirita. Sir, may tumawag na naman sa restaurant, sabi niya. Tinanong kung may empleyado daw akong dating nagnakaw. Sabi ko, kung may reklamo sila, pumunta sila ng harapan at huwag magkalat. Sir, pasensya na po. Tumingin siya sa akin. Huwag kang humingi ng tawad sa ginawa ng iba. Bigla akong natigilan. Minsan, kailangan mo talagang marinig yun mula sa ibang tao. Kasi kapag matagal kang ginugulo, nagsisimula kang makaramdam na ikaw ang abala, ikaw ang problema, ikaw ang dapat manahimik para bumalik ang kapayapaan. Inilatag namin sa mesa ang hawak ko. Una, screenshot ng message ni Eman tungkol sa resibo. Pangalawa, void receipt record mula sa archive. Pangatlo, logbook entry na pumasok si Eman sa office area. Pang-apat, statement ni Ate Nora kahit hindi pa formal. Pang-lima, screenshots ni Noemi at bank transfer sa pangalan ng Marites. Pang-anim, audio ni na Junjun at Marites tungkol sa pananakot. Hindi pa perpekto, pero hindi na rin ito haka-haka. Ang tanong, Sir Dado, bakit ngayon nila ginamit sa'yo? Hindi ako agad nakasagot. Hanggang maalala ko ang huling away namin kay Eman bago ang restaurant incident. Isang linggo bago yun, sinabi ko sa kanya na gusto kong ipagpaliban muna ang kasal. Hindi cancel, ipagpapaliban lang.
dahil napapansin kong masyado na akong napapagod sa demands ng pamilya niya. Si Aling Selly gusto ng galaking handaan kahit wala pa kaming sapat na ipon. Si Marites, nagbibiro pero seryoso pala na dapat daw ako ang gumastos sa venue kasi mas matanda naman ako at dapat may naipon na. Nung tumanggi ako, tahimik si Eman. Pagkatapos, sinabi niya, baka isipin nila wala kang tiwala sa akin. At ang sagot ko, hindi tiwala ang problema, boundaries. Yun siguro ang hindi nila matanggap. Hindi ako yumaman, hindi ako nagkaroon ng biglang kapangyarihan, wala akong itinagong titulo. Ang meron lang ako, unang beses kong sinabing hindi. At para sa mga taong sanay kang nakayuko, ang hindi ay parang rebelyon. Pag-uwi ko, may sulat na nakasingit sa ilalim ng pintuan ko. Walang pangalan, isang papel lang. Mag-isip ka, kapag tumuloy ka sa barangay, pati pamilya mo ang madadamay. Nahawakan ko ang dibdib ko. Nanay ko ang unang pumasok sa isip ko. Nasa Batangas siya. Tahimik ang buhay. May sakit sa tuhod at ayokong maabutan siya ng anumang gulo. Tinawagan ko sila. Nay, sabi ko, pilit normal. May makarating man pong balita sa inyo. Tawagan niyo muna ako bago maniwala. Tahimik siya sandali. Anak, may problema ka ba? Napikit ako. Doon ko halos gustong umiyak, hindi dahil sa takot sa kanila, kundi dahil pagod na akong maging matatag. Meron po, sabi ko, pero inaayos ko. Ang sagot niya, mabagal pero buo. Hindi mo kailangang ayusin mag-isa. Pagkababa ng tawag, umupo ako sa sahig. Sa labas, umuulan na. Mahina muna tapos lumakas. Tumutulo ang tubig mula sa sirang bahagi ng bubong malapit sa bintana. Patak ng patak sa lumang palanggana. At doon ko naisip, ganito ang ginagawa nila. Patak-patak, hindi isang bagsak, hanggang mapuno ang lahat. Pero kung kaya nilang mag-ipon ng kasinungalingan, kaya ko ring mag-ipon ng katotohanan. Kinabukasan ang barangay meeting at sa unang pagkakataon, hindi ko inihanda ang sarili ko para depensahan lang ang pangalan ko. Inihanda ko ang sarili ko para harapin ang tanong na mas matagal kong iniiwasan. Bakit ako naniwala sa taong matagal nang ipinapakitang kaya niya akong saktan? Nung umaga ng barangay meeting, maaga akong nagising kahit halos hindi ako nakatulog. Madilim pa sa labas, may tilaok ng manok sa malayo, may mahinang andar ng motor na dumaan sa kalsada at may amoy ng basang lupa dahil sa ulan kagabi. Sa loob ng kwarto ko, nakalatag sa maliit na mesa ang mga hawak kong kopya. Hindi sila mukhang sandata. Mga papel lang, screenshots na nakaprint, notes sa notebook at listahan ng petsa. Pero sa akin, parang bawat pahina ay piraso ng sarili kong pilit kong ibinabalik. Nagsuot ako ng simpleng puting blouse at itim na pantalon. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Maputla pa rin. May konting pamamaga sa ilalim ng mata. Pero maayos ang buhok ko, nakatali ng malinis. Hindi ako naglagay ng makapal na makeup. Ayokong mukhang pupunta sa laban. Gusto kong mukhang pupunta sa katotohanan. Pagdating ko sa barangay hall, naando na sila. Si Aling Selly, nakaupo sa harap, may hawak na rosaryo pero ang tingin sakin ay parang ako ang demonyong hinihintay niya. Si Marites, nakapamulsa, may ningiting maliit pero matalim. Si Junjun, nasa gilid, hawak ang cellphone pero hindi na kasing tapang ng dati. At si Eman, nakasuot ng light blue polo, malinis ang buhok, mukha pa ring lalaking kayang magpanggap na siya ang nasaktan. Clarita, bati niya, malambot ang boses. Hindi ako sumagot. Kasama ko si Ate Malu. Dumating din si Sir Dado, kahit alam kong mabigat sa kanya ang makialam. Maya-maya, pumasok si Ate Nora. Nakayuko siya, hawak ang bag ng mahigpit. At sa pinakadulo, tahimik na umupo si Noemi. Pagkakita ni Eman kay Noemi, doon unang nabura ang ayos ng mukha niya. Hindi iyon napansin ng lahat, pero napansin ko. Ang barangay captain na si Kapitana Editha Ramos ay nasa edad 50. May salaming nakasabit sa leeg at boses na sanay magpatahimik ng dalawang pamilyang parehong ayaw magpatalo. Umpisa natin, sabi niya. Ang reklamo ng pamilya Reyes, may utang daw si Clarita Buenaventura at naninira pa raw siya ngayon.
tama? Opo, agad na sabi ni Aling Selly. Kapitana, kami na nga ang naagrabyado, kami pa ngayon ang pinagmumukhang masama. May resibo kayo? Inilabas ni Marites ang kopya. Hindi na original ang dala nila, photocopy na lang. Napatingin si Kapitana sa akin. Clarita, anong sagot mo? Huminga ako ng malalim. Hindi po totoo ang utang at ang resibong hawak nila ay galing sa voided receipt batch ng kusina ni Dado 3 years ago. Tumawa si Marites. Ayan na naman, daming palusot. Hindi ako tumingin sa kanya. Inabot ko kay Kapitana ang kopya ng void record. May record po ang restaurant. Narito po ang series number, date ng pag-archive at pirma ng may-ari. Tiningnan iyon ni Kapitana. Pagkatapos ay ibinigay kay Sir Dado. Sir Dado, kayo ba ito? Oo, sagot niya. Ako ang may-ari at malinaw kong sinasabi, walang utang si Clarita sa amin. Ang resibong dala nila ay hindi valid transaction. Sandaling tumahimik ang room, pero hindi pa tapos. Kahit void yan, singit ni Aling Selly. Baka ginamit pa rin niya. Marunong naman gumawa ng paraan ang mga taong sanay mangutang. Doon ko naramdaman ang dating Clarita na gustong magpaliwanag ng magpaliwanag, pero pinigilan ko. Hindi ako pwedeng hilahin sa putik ng emosyon nila. Kaya po hindi lang resibo ang dala ko. Inilabas ko ang logbook copy. Sa date ng archive, may entry po na pumasok si Eman sa office area ng restaurant para raw kumuha ng delivery copy. Sa parehong batch po na yon nawala ang ilang void receipts. Napalingon si Kapitana kay Eman. Eman, totoo bang pumasok ka sa office? Ngumiti siya ng pilit. Kapitana, matagal na po yon. Delivery po kasi kami noon. Normal lang yon. Normal pumasok. Pero hindi normal na pagkalipas ng 3 taon, lalabas ang void receipt na yon may pangalan ko at peking pirma. Peking pirma? Singit ni Marites. Madali sabihin. Inilabas ko ang dating tunay kong pirma sa archive log at ang pirma sa peking resibo. Magkaiba po. Hindi ito expert analysis, pero sapat para makita na ginaya lang din. Napansin kong hindi na nagre-record si Junjun. Nakababa na ang phone niya. Pagkatapos, tumayo si Ate Nora. Nanginginig siya, kitang-kita, pero nagsalita siya. Ako po si Nora Salcedo, cashier po ako noon sa kusina ni Dado. Nakita ko pong pumasok si Eman sa office nung gabing yon. Kinabukasan, napansin kong may kulang sa void receipts. Tinanong ko siya, sabi niya nagkamali lang daw siya ng kuha. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Tanong ni Aling Selly, matalim ang boses. Naumpurong si Ate Nora. Doon nagsalita si Ate Malu. Huwag niyong siyang takutin dito, kaya nga hindi nagsalita noon dahil tinakot. Napatingin si Kapitana kay Nora. Tinakot ka ba? Tumanggo si Nora. Opo, sabi niya kung magsasalita ako ang pagbibintangan ng kumuha ng supplies. Namula ang mukha ni Eman. Kasinungalingan yan. Doon tumayo si Noemi. Hindi siya umarte, hindi siya umiyak ng malakas. Tumayo lang siya, hawak ang folder niya. Ako rin po. Hindi resibo ng restaurant ang ginamit sa akin. Delivery receipt. Ibang lugar, ibang taon, pero parehong paraan. Papalabasin kang may utang, tapos pamilya niya ang magpapakalat. Kapag natakot ka, magbabayad ka. Nag-iba ang hangin sa loob ng barangay hall. Hindi na ito away magkasintahan. Pattern na ito. May proof ka? Tanong ni Kapitana. Opo. Inabot ni Noemi ang screenshots at bank transfer. Nagbayad ako noon sa account ni Marites Neyes dahil pinilit silang tumahimik. Biglang tumayo si Marites. Grabe kayo, pinagtutulungan niyo kami. Pero sa pagmamadali niyang magsalita, may nahulog mula sa folder niya. Isang maliit na papel, nakatiklop. Dampot ito ni Junjun, pero naunahan si Kapitana. Binuksan ni Kapitana ang papel. Tumingin siya kay Marites. Ano ito? Hindi sumagot si Marites. Inabot ni Kapitana kay Sir Dado. Tinignan ito at biglang kumunot ang noo niya. Ito ay kopya ng lumang receipt layout namin. Hindi ito galing sa customer copy. Internal template ito. Lalong pumula si Marites. Si Eman nakatitig na sa sahig. Doon ko naramdaman ang matinding tibok ng puso ko. Ito na sana ang sandaling pwede akong sumigaw. Pwede kong sabihin, ayan, huli kayo. Pwede kong ibuhos lahat ng sakit.
Pero tumingin ako kay Noemi, sa kamay niyang naninginig, kay Ate Nora na halos maiyak sa gilid, kay Sir Dado na damay ang negosyo, kay Ate Malu na tahimik na nakatayo para sa akin. Hindi lang ako ang nasa kwartong iyon, at hindi dapat maging palabas ang sugat naming lahat. Kaya ang sabi ko lang, Kapitana, hindi ko po hinihingi na mapahiya sila gaya ng ginawa nila sa akin. Ang hinihingi ko po ay itigil nila ang paninira, bawiin nila ang posts, at umamin sila kung paano napunta sa kanila ang pekeng resibo. Tahimik ang lahat, hanggang si Junjun, na kanina pang hindi nagsasalita, ay biglang napaupo at hinawakan ang ulo niya. Hindi ko alam na aabot sa ganito, bulhon niya. Napatingin sa kanya si Marites. Junjun, tumigil ka! Pero huli na. Lahat kami, narinig siya. At sa unang pagkakataon, may bitak na sa pader ng pamilyang sabay-sabay na sumugod sa akin. Hindi pa tapos ang laban, pero may isa sa kanila na nagsisimula ng mapagod magsinungaling. Pagkatapos magsalita ni Junjun sa barangay hall, hindi agad nagkaroon ng pag-aamin. Ganoon pala talaga ang kasinungalingan kapag matagal nang inalagaan. Kahit may bitak na, hindi agad guguho. Hahanap muna ng ibang sisihihin. Hahanap ng ibang salitang pwedeng ipalit. Hahanap ng konting awa para hindi tuluyang mabunyag. Kinabahan lang yan, sabi ni Marites, mabilis na lumapit kay Junjun. Wala siyang alam, wag niyang i-pressure. Pero hindi na siya kasing tapang ng bate. Kanina, ang boses niya ay parang kutsilyo. Ngayon, parang basag na baso. Matulis pa rin, pero halatang may lamat. Si Kapitana Edita ay hindi nagsalita agad. Tinignan niya ang papel na nahulog mula sa folder ni Marites, ang lumang receipt layout ng kusina ni Dado. Pagkatapos, tumingin siya kay Sir Dado. Sir, sigurado kayong internal kopya ito? Tumanggo si Sir Dado. Oo, hindi ito normal na hawak ng customer. Layout guide ito nung lumang system namin. Paano napunta sa inyo? Tanong ni Kapitana kay Marites. Nanahimik si Marites. Si Aling Selly naman ang sumalo. Baka binigay ng anak ko dahil may transaksyon sila noon. Hindi naman krimen ang may kopya. Hindi ako nagsalita. May bahagi ng puso kong gustong tumawa sa pait. Kahit malinaw ng mali, pilit pa rin nilang ginagawang normal ang hindi normal. Doon ko naintindihan na may mga taong hindi naghahanap ng katotohanan. Naghahanap lang sila ng lusot na sapat para hindi sila mahiya. Tinapos muna ni Kapitana ang meeting nang hindi nagbibigay ng final decision. Bibigyan ko kayo ng isang araw, sabi niya. Bukas ng hapon, babalik kayo rito. Gusto kong malinaw na sagot kung paano ginawa ang resibo, sino ang nagpakalat ng posts, at ano ang gagawin nyo para bawiin ang pinsala. Kapag hindi, gagawa tayo ng formal record ng complaint. Hindi iyon dramatikong tagumpay. Walang palakpakan, walang taong napaluhod. Pero nang lumabas kami sa barangay hall, iba na ang hangin. Hindi na ako naglalakad na parang ako ang hinahabol. Sila na ang nagmamadali. Sa labas, hinawakan ni Ate Nora ang braso ko. Clarita, pasensya ka na kung ngayon lang ako nagsalita. Umiling ako. Ate, nagsalita kayo noong kaya nyo na. Hindi ko kayo sisisihin doon. Lumapit din si Noemi pero tahimik lang. Nagkatinginan kami at sapat na iyon. May mga sugat na hindi kailangan ng mahabang usapan para magkaintindihan. Alam naming pareho. Hindi pa tapos ang bigat, pero may bahagi ng hiya na daibalik na sa tamang may-ari. Kinagabihan habang nag-aayos ako ng mga kopya sa kwarto ko, may message si Eman. Pwede ba tayong mag-usap? Tayong dalawa lang, walang pamilya, walang ibang tao. Matagal kong tinitigan ng screen. May panahon na kapag nag-message siya ng ganon, nanginginig ako ng takot na baka iwanan niya ako. Ngayon, nanginginig ako ng galit sa sarili kong minsang naniwala na ang pag-ibig ay dapat laging nagbibigay ng isa pang chance kahit paulit-ulit ka ng sinusugatan. Hindi ako sumagot. Maya-maya, tumawag siya. Hindi ko sinagot. Tumawag ulit. Sa ikatlong tawag, pinatay ko ang tunog ng cellphone at inilapag ito sa mesa. Pero may isang message na sumunod. Clarita, mahal pa rin kita. Nagkamali lang ako.
Si Mama at Marites ang nagpumilit, ako ang aayos. Burahin mo lang yung screenshots at sabihin mo bukas na misunderstanding lang. Napapikit ako. Doon ko nakita ang huling counter move niya. Hindi na pananakot, paglalambing. Mas delikado iyon para sa akin kaysa sigaw ni Aling Selly. Dahil ang sigaw, madali kong itulak palayo. Pero ang boses ni Eman, kabisado pa rin ang puso ko. Ang mahal kita niya, kahit lason, may alaala pa rin ng mga gabing hinatid niya ako sa ulan, ng tahong dala niya sa umaga, ng mga salitang pinaniwalaan kong tahanan. Umupo ako sa sahig. Sa labas ng bintana, tahimik ang kalsada. May asong tumahol sa malayo. May kuliglik na halos hindi marinig. Sa loob ng kwarto, ang tanging ilaw ay maliit na lampshade sa tabi ng kama. Dilaw ang ilaw, malambot, pero hindi nito napalambot ang bigat sa dibdib ko. May tumulo sa pising ko. Hindi ko alam kung luha iyon para sa kanya o para sa babaeng ako noon na paulit-ulit na nagbigay ng paliwanag para sa mga bagay na dapat hindi na pinatawad. Kinuha ko ang notebook ko. Sa likod ng timeline, nagsulat ako ng isang pangungusap. Hindi lahat ng paghihingi ng tawad ay pagsisisi. Minsan paraan lang yon para mabawi nila ang kontrol. Pagkatapos, nag-reply ako kay Eman. Hindi tayo mag-uusap ng tayong dalawa lang. Kung may sasabihin ka, sabihin mo bukas sa barangay. Mabilis siyang sumagot. Ganun ka na bang katigas? Huminga ako ng malalim. Hindi. Ngayon lang ako naging malinaw. Hindi na siya nag-reply. Kinabukasan, bago ang ikalawang barangay meeting, may dumating na bagong post sa Facebook. Hindi na mula kay Marites, mula sa isang dummy account. May mga babae talagang sisirain ng pamilya kapag hindi nakuha ang gusto. Ingat sa mga nag-iipon ng screenshots. Natawa ako ng mahina, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil predictable na sila. Kapag hindi gumana ang hiya, takot. Kapag hindi gumana ang takot, awa. Kapag hindi gumana ang awa, character assassination ulit. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako nag-iisa. Nag-comment si Sir Dado mula sa official page ng restaurant. Para sa kaalaman ng lahat, walang utang si Clarita Buenaventura sa kusina ni Dado. Anumang kumakalat na resibo gamit ang pangalan ng aming restaurant ay hindi valid at hindi galing sa aming active records. Sumunod si Ate Malu. Bago kayo maniwala, magtanong muna. May mga taong tahimik dahil may inaayos, hindi dahil guilty. At pagkatapos, may comment si Noemi. Maikli pero sapat. Hindi siya ang unang ginawa nito. Doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal kong hinintay. Hindi ganti, hindi saya, kundi hangin. Parang sa unang pagkakataon matapos ng ilang araw, nakahinga ako ng buo. Pagdating ko sa barangay hall, wala na ang dating yabang sa mukha nila. Naroon pa rin si Aling Selly, si Marites, si Junjun at si Eman, pero hindi na sila magkakabikit na parang pader. May pagitan na sila at sa pagitan na iyon, unti-unting pumapasok ang katotohanan. Sa ikalawang barangay meeting, walang sigawan sa simula. Mas nakakatakot ang katahimikan nila kaysa sa ingay noong una. Si Aling Selly ay nakatingin lang sa mesa. Hawak ang rosaryo pero hindi ginagalaw. Si Marites ay walang makeup, namamaga ang mata pero matigas pa rin ang panga. Si Junjun naman halos hindi makatingin kahit kanino. Si Eman maayos pa rin ang suot pero hindi na malinis ang dating. Parang may dumi sa aura niya na kahit planchado ang polo, hindi na natatakpan. Si Kapitana Editha ang unang nagsalita. Binigyan ko kayo ng panahon para maglinaw. Sino ang magsasalita? Walang sumagot. Narinig ko ang pag-andar ng electric fan sa sulok. May mga papel na bahagyang gumalaw sa mesa. Sa labas ng barangay hall, may batang tumatawa, may naglalako ng taho, may motor na pumreno. Normal ang mundo. Pero sa loob, may pamilyang unti-unting kinakain ng sarili nilang gawa. Kung walang magsasalita, sabi ni Kapitana,
Ilalagay natin sa record na tumanggi kayong magpaliwanag tungkol sa pekeng resibo at paninira. Doon napatingin si Junjun kay Eman. Isang tingin lang pero maraming sinabi. Takot, galit, pagsisisi, at marahil pagod na sa pagiging tagabitbit ng kasinungalingan ng iba. Junjun, malamig na sabi ni Marites, wag. Pero tumayo siya. Hindi ko na kaya, sabi niya. Napahawak si Aling Selly sa dibdib niya. Ano bang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Junjun. Bata pa siya kumpara sa kanila, mga 25. Hindi inosente pero hindi rin siya ang utak. Madalas ang ganitong tao ang madaling gamitin, yung gusto lang mapabilang sa pamilya, gusto lang hindi mapagalitan, gusto lang maging kapaki-pakinabang sa mas malalakas ang boses. Ako ang nagprint mang kapya ng resibo, sabi niya. Tahimik. Hindi ako gumalaw. Hindi rin ako gumiti. Pero hindi ako ang gumawa ng details. Dagdag niya. Pinagawa sa akin ni Kuya Eman. Sabi niya, prank lang daw muna. Panakot lang. Para raw pumayag si Ate Clarita na ituloy ang kasal at tumigil sa kakatanong tungkol sa gastos. Parang may bumara sa lalamunan ko. Kasal. Hanggang doon pala ang ugat. Hindi lang nila gustong mapahiya ako. Gusto nilang takutin ako para bumalik ako sa posisyong kaya nila akong kontrolin. Para ang pagdududa ko sa gastos, sa demands, sa pamilyan unti-unting humihingi ng higit sa kaya ko, ay magmukhang kasalanan ko. Sinungaling! Sigaw ni Eman, biglang tumayo. Ikaw ang gumawa niyan. Kuya, sabi ni Junjun, nanginginig na ang boses. Ikaw ang nag-send ng template. Ikaw ang nagbigay ng pangalan, amount at pirma na gagayahin. Namula ang mukha ni Eman. Si Marites naman ay biglang nagsalita. Hindi dapat lalaki ang issue kung hindi siya nagmalinis. Kung hindi siya nag-inarte sa kasal, hindi aabot dito. Napatingin si Kapitana sa kanya. So, alam mo? Napahinto siya. Doon siya nahuli, hindi sa malaking konpesyon, hindi sa dramatic speech, kundi sa isang salitang lumabas bago niya mapigilan ang sarili niya. Hindi ko sinabing, alam mo? Ulit ni Kapitana. Hindi na siya sumagot. Inilabas ni Junjun ang cellphone niya. May messages ako, hindi ko binura. Inabot niya sa barangay secretary. Binasa ito ni Kapitana. Hindi ko nakita ang lahat pero narinig ko ang ilang bahagi ng binasa niyang ng lakas. Gawin mong mukhang opisyal. Lagyan mo ng unpaid balance. Si Mama na bahala sa eksena. Si Marites ang magpapakalat after. Kapag umiiyak, sabihin nating aayusin kung makikipag-usap. Bawat linya parang bato sa dibdib ko. Hindi dahil hindi ko inaasahan, kundi dahil iba pala ang sakit kapag ang hinala mo naging salita na mula sa mismong gumawa. Tumingin ako sa akin ni Eman. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang magpanggap. Clarita, sabi niya, mahina. Hindi ko gustong umabot dito. Doon ako tumayo. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura. Hindi ko siya sinabing halimaw. Dahil sa sandaling iyon, malinaw sa akin na hindi ko kailangang lakasan ng boses para maging totoo. Hindi mo gustong umabot dito, pero gusto mong magsimula ito. Gusto mong mapahiya ako. Gusto mong matakot ako. Gusto mong ako ang humingi ng tawad sa kasalanang ikaw ang gumawa. Napaiwas niya ang tingin. Minahal kita, Eman. Iyon ang totoo. Kaya ang sakit nito. Pero hindi dahil minahal kita, may karapatan ka nang gamitin ang tiwala ko para sirain ako. Tahimik ang room. Tumingin ako kay Tita Selly. Tita, ilang beses niyo akong tinawag na walang ipon, walang silbi, at pabigat. Pero hindi ako ang nanghingi ng perang hindi akin. Hindi ako ang gumawa ng pekeng resibo.
hindi ako ang nagpakalat ng kasinungalingan. Kay Marites naman ako tumingin. Ate, hindi ko alam kung anong galit niyo sa akin, pero sana isang araw maintindihan niyo na hindi lakas ang manghiya ng babae sa harap ng maraming tao. Lakas ang umamin kapag mali ka. Nanginginig ang labi ni Marites, pero wala siyang naisagot. Si Kapitana ang naglatag ng susunod na hakbang. Kailangan nilang bawiin ang posts. Kailangan nilang maglabas ng public apology sa parehong community page kung saan nila ako siniraan. Kailangan nilang pumirma sa kasunduan na ititigil nila ang paninakot, paglapit sa landlord ko, kliyente ko, pamilya ko, at restaurant ni Sir Dado. Kung hindi, tutulungan ako ng barangay na ituloy ang formal complaint. Hindi siya cinematic na paghihingganti, pero yun ang kailangan. Isang malinaw na record, isang pag-amin, isang hangganan. Bago kami umalis, lumapit si Junjun sa akin. Clarita, sabi niya, halos bulong. Pasensya na. Tiningnan ko siya. Bata pa siya pero hindi na bata para hindi managot. Hindi sapat ang pasensya, pero simula iyon kung totoo. Tumanggi siya, luhaan. Si Eman naman naiwan sa upuan. Nakatingin siya sa akin na parang ngayon lang niya naintindihan na hindi na niya kayang pabalik sa akin sa dating anyo ko. At doon ko naramdaman ang final test ko. May kapagkakataon akong durugin siya, sabihin lahat ng kahinaan niya, ibalik lahat ng hiya, gawin siyang palabas gaya ng ginawa nila sa akin. Pero hindi ko ginawa. Dahil ayokong maging katulad ng pamilyang akala ang hustisya ay kahihiyan. Ang gusto ko ay katotohanan. At ng araw na iyon, sapat na iyon para magsimula akong lumaya. Lumabas ang public apology nila kinabukasan ng gabi. Hindi maganda ang pagkakasulat, halatang pinilit. Walang lalim ang unang draft, kaya pinabalik ni Kapitana. Sa pangalawa, mas malinaw na. Humihingi kami ng paumanhin kay Miss Clarita Buenaventura sa maling paratang tungkol sa umano'y utang sa kusina ni Dado. Inaamin naming hindi valid ang resibong ginamit at hindi dapat ito ipinakalat. Binabawi namin ang anumang post, parinig at pahayag na nakasira sa kanyang pangalan. Humihingi rin kami ng paumanhin sa kusina ni Dado, kay Miss Noemi at sa mga taong nadamay. Hindi iyon perpektong pagsisisi. Pero public iyon, sa parehong community page kung saan nila ako pinagpiestahan. Sa comment section may mga taong dating nanhuhusga, ngayon biglang bumait ang tono. Grabe, kawawa naman si Clarita. Lesson learned, huwag agad maniwala. Dapat talaga may proof muna. May ilan ding tahimik na lang, at may iba nag-delete ng dating comment para kunwari hindi sila sumali. Noon ko naiintindihan, hindi lahat ng taong nanakit sa iyo ay hihingi ng tawad. May iba, buburahin lang ang bakas nila at magpapanggap na hindi sila naging bahagi ng apoy. Kaya hindi ko hinanap ang paghingi ng tawad ng lahat. Sapat na sa akin na lumabas ang totoo. Ilang araw pagkatapos noon, bumalik ang kliyente ko na nag-cancel. Nag-message siya. Clarita, sorry talaga. Nakita ko yung apology. Kung available ka pa, gusto sana naming ituloy kahit smaller setup. Matagal kong tinitigan ang message. May bahagi sa akin na gustong tanggihan. Hindi dahil galit ako, kung hindi dahil nasaktan ako na ang tiwala niya sa akin ay ganoon kadaling nakuha ng chismis. Pero naisip ko rin, hindi lahat ng natatakot ay masama. May mga taong hindi lang marunong humawak ng gulo. Sumagot ako ng mahinahon. Salamat po. Available pa ako, pero kailangan ko po ng down payment and signed agreement before setup. Iyon ang bagong Clarita. Hindi matigas, may boundary lang. Sa kusina ni Dado, bumalik din ako isang umaga. Hindi bilang empleyado, hindi bilang babaeng pinahiya, kung hindi bilang taong gustong magpasalamat. Maaliwalas ang restaurant noon, amoy kape, sinangag at bagong prito ang galunggong. May liwanag ng umaga sa bintana, tumatama sa mga mesa.
Pareho pa rin ang tunog ng plato, tawag ng server, at kaluskus ng resibo sa kaha. Pero iba na ang pakiramdam ko. Dati ang lugar na iyon ang naging entablado ng kahihiyaan ko. Ngayon, bumalik ako roon na hindi na nakayuko. Si Sir Dado ay nasa counter, hawak niyang paborito niyang ballpen. "Kumain ka," sabi niya. "Libre." Napangiti ako. "Sir, lagi na lang libre." "Hindi libre yan," sagot niya. "Bayad yan sa tapang mong hindi ginawang iskandalo ang katotohanan." Umupo ako sa sulok. Maya-maya, dumating si Ate Malu. May dala na naman siyang pandesal kahit nasa restaurant kami. "Para may extra," sabi niya. Dumating din si Ate Nora. Nahihiya pa rin siya, pero mas magaan na ang muka. At sa huli, dumating si Noemi. Hindi kami naging biglang matalik na magkaibigan. Hindi ganun ang totoong buhay. Pero may respeto na namamagitan sa amin. Pareho naming alam na minsan, ang babaeng akala mo karibal, kapwa biktima pala ng parehong kasinungalingan. Nagkape kami ng tahimik. Walang malakas na tawanan, walang dramatic celebration. Pero sa katahimikang iyon, naroon ang uri ng ginhawa na hindi kayang ibigay ng paghihigante. Si Eman, hindi ko na muling kinausap ng personal. Nag-message siya ilang beses. Una, humihingi ng tawad. Sunod, sinasabing mahal pa rin niya ako. Pangatlo, sinabing sana raw hindi ko sinira ang pamilya niya. Doon ko nakita na hindi pa rin niya lubos na nauunawaan. Hindi ako ang sumira sa pamilya nila. Ang kasinungalingan nila ang gumawa nun. Sa huli, nalaman kong umalis muna si Eman papuntang Maynila para magtrabaho sa kakilala ng tito niya. Si Marites, pansamantalang tumigil sa pagpopost. Si Aling Selly, ilang linggong hindi nagpakita sa palengke. Hindi ko ipinagdirimang ang pagbagsak nila, dahil hindi naman yun ang tunay kong hinabol. Ang gusto ko lang, ibalik sa akin ang pangalan ko. At mas mahalaga pa roon, ibalik sa akin ang tiwala ko sa sarili kong kutob. Dahil bago ang lahat ng ebidensya, bago ang resibo, bago ang logbook, bago ang witness, may isang bagay nang nagsasabi sa akin na may mali. Ngunit ilang beses ko iyong pinatahimik dahil mahal ko siya, dahil ayokong magmukhang mapaghanala, dahil natatakot ako na kapag nagtanong ako, baka ako ang iwan sa kanya. Maraming taong nagtitiis hindi dahil mahina sila. Nagtitiis sila dahil umaasa sila na babalik sa dati ang taong mahal nila. Umaasa sila na ang unang bait ang tunay, at ang mga sumunod na pananakit ay pagod lang, pressure lang, problema lang. Pero may araw na kailangan mong tanungin ang sarili mo. Kung paulit-ulit ka nang nasasaktan, mahal pa ba iyon o takot na lang umalis? Hindi lahat ng laban kailangan mong ipanalo sa ingay. May mga laban na panalo ka kapag hindi ka na pumayag balkutin ang totoo para lang mapanatili ang relasyon. Panalo ka kapag natutunan mo na ang pangalan mo ay hindi dapat ipangbayad sa kapayapaan ng ibang tao. Panalo ka kapag kahit nanginginig, pinili mong magsalita ng maayos, mag-ipon ng katotohanan at humingi ng tulong sa tamang tao. At higit sa lahat, panalo ka kapag hindi mo hinayaang gawing dahilan ng pagmamahal ang pagkawala ng respeto sa sarili. Ako, si Clarita Buenaventura. Minsan akong pinahiya sa gitna ng restaurant gamit ang peking resibo ng utang na hindi ko inutang. Pero ang pinakamahalagang napatunayan ko, hindi lang na peke ang resibo. Napatunayan ko na ang babaeng matagal pinatahimik ay hindi kailangang sumigaw para marinig. Kailangan niya lang tumano sa totoo. At kapag ang totoo ay buo, malinaw at hindi minamadali, kahit gaano pa katagal itinago ang kasinungalingan, darating ang araw na kusang itong mahuhulog mula sa kamay ng taong gumawa nito.